So yun, okay, KGX, ito yung TA ko kagabi, no? Sa Facebook natin to pinakita kasi nga nag-short video lang ako sa YT kahapon. So makikita niyo yun. So ito yung topic natin mamaya, no? So far 50% profit tayo kay BTC dito sa ating TA, no? Yan. Ito yung kagabi. So yan siya. So kung mapansin natin, ayan pa lang, papunta pa lang siya dun sa area na yun. Okay? So ngayon, check lang muna natin. So far, nag-TP na ako kasi merong CPI report. So, forecast, no? Previous, 2.9. Forecast, 3.1. Actual, kapag 3.1, hindi yan maganda for me. Kasi dapat mas mababa ang inflation, no? Yung pinaka dapat bumaba tayo. Ang target nga dapat 2.0. Kaya lang hindi makuha-kuha sa 2.0. So ngayon, sana mas mababa sa 2.9. Sana kahit papaano 2.5. Mga ganyan, di ba? So kasi kapag hindi nakuha yung if ever na makuha tong forecast sa 3.1, ba, pangit yun, tumataas yung inflation. Paano magkakaroon ng rate cut? Di ba? Ang federal funds, no? Ito pa naman yan. So, October 30 yan. Ayan, no? October 30, Thursday, 2 a.m. tulog tayo, sila gising. Di ba? So, isa yan sa chine-check natin, mga kapatid. Kaya mamaya, play safe na muna ako. TP na tayo. Doon kanina, dito sa area na to. Siyempre ako, sabi ko nga sa inyo, 20% profit nga. Gusto na natin yan eh. So, 212 tayo ngayon. So, titingnan lang natin kung saan tayo papasok ulit. Yung 30 natin, 30 USDT natin, to 212 na. 31. So, kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, nag-withdraw tayo kaagad. Yung kumbaga, hindi tayo nag-i-imbak ngayon eh. Basta future lang muna ako. Wala munang spot kasi nire-ready ko. Ito yung ating withdrawal. 76 and 87. Okay? So, next. Pag-usapan natin tong BTC. No? Tong BTC kasi, tingin ko talaga dito. No? Possible downtrend eh. Yun yung nakikita ko eh. No? Possible downtrend. So sa 4 hours time frame lang naman yan, no? So titingnan natin kasi ang hirap nang dumating yung time na makuha niya muna to. So I think baka magkakaroon yan ng medyo drop ng konti sana. Kaya medyo ang ginagawa ko dito ngayon, kung mapapansin nyo, nag-set ako ng long position dito once makuha tong area na to. Yan. No, nung nakuha yan, okay na, nag-profit na tayo. TP1 pa nga, 'di ba? Ngayon, pag bumagsak yan at umabot dito yan sa 107.5, 107.500, we'll try na mag-short position. Yun yung gagawin ko. Once umabot ng 107.500, mag-short position ako dito sa area na to. Yun yung gusto kong makita. Yun yung gusto kong gawin mamaya. Okay? Kung makuha yan yung 107.5 na yan. So, yun lang mga idol. Napakasimple lang. Kasi, ang pinapakita ko dito is yung trading na kalma trading, no? So, yung merong discipline, di ba? Hindi yung basta pasok dito, pasok doon, pasok dito, pasok agad, di ba? So, hindi yun eh. Basta ang ginagawa natin, kailangan may fundamentals, tapos may tinitingnan tayong support and resistance, mga idol. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari sa CPI report. Yes, sinasabi nila wala daw kwenta naman ng CPI kasi nga hindi naman daw sa pool ng ng inflation ng crypto eh. So, minsan nandiyan sa datos na yan yung possible na mangyari dun sa ibang news kagaya ng rate cut, 'di ba, sa federal funds, no? So, yun lang kay Jex at check natin kung ano mangyayari. Kalma muna. Kailangan makuha muna tong area na to bago ako mag-entry. Saludo.